sa ganyan pong klaseng programa. Opo, opo, yun naman po ang tinutumbok natin. Ano? Total, kami mga Muslim. Kami magkakapatid na Muslim. Hindi kami iba sa isa't isa. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid mong Muslim na paghihirap, dapat nararamdaman mo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng batas. Usapin ito ng pagiging magkapatid. And makapagbayad kayo. I understand yung Marawi Compensation Fund for next year is only 1 billion again Opo, good gentleman. sa program. Sa program But meron po. kayong 6 billion saan program? Opo, good gentleman, So, Mr. President. 1 billion, kung magaling na kayo, mabilis na kayong mag-disburse, no? Mag-process, mag-disburse ng claims. Halimbawa, mga January pa lang o February, naubos na yung 1 billion ninyo. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa inyo, aming hinahangaang senadora. At sa lahat po ng bumubuo ng Marawi Compensation Board. Ako po ay may ilang lamang mga katanungan sapagkat isa po ako sa mga nalungkot noong sinaabi ng chairwoman ng Marawi Compensation Board, si Atty. Latik, na 1 billion lang. 1 billion lang ang nailaan na budget. Sapagkat sa loob lamang daw po ng 3 buwan o 4 na buwan, nauubos yun. Sapagkat napakadami po talagang naapektuhan nitong siege na ito. Katunayan ay nakailang pulong kami ng board patungkol po rito. At ako naman po ay naligayahan sa mga narinig ko ngayon na meron pang 6 na bilyon na unprogram. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo bagamat ito po ay hahanapin pa. Pero ang mahalaga ay ito po ay naisulat na. Nasa batas na. At naniniwala po ako dahil ito pong mga nangunguna sa pagsulat nitong batas na ito, nandirito lahat ngayon sa 18th Congress. Nandiyan po si Senator SP Subiri, nandiyan po si Senator Angara, nandiyan po si Senator Bato, si Senator Go, nandiyan po kayo. Naniniwala po ako at nagdarasal ako na itong 6 na bilyon na ito makakarating sa mga na biktima sa Marawi. Alam niyo po, Ginang Pangulo, napakahalaga po talaga yung ating concern sa tinatawag natin external threats. Pero mas dapat po nating pagtuunan ng pansin yung internal threats. Sabi nga nila, bago natin isipin yung panlabas, isipin muna natin yung panloob. Kaya nga, sa usapin ng pananampalataya, di ba, kailangan daw yung unahin natin yung ating sarili bago yung panlabas, yung loob natin. Sana ito po yung wisdom na makuha natin dito. Na itong mga kapatid natin sa Marawi, biktima po ito. Hindi sila biktima ng ating kasundaluhan, kundi biktima ito ng terorismo. Isang adhikain, isang ideolya na foreign, dayuhan ito. Hindi ito kailanman na matatanggap namin na ito ay Islamic, number 1. Hindi po ito Islamic. Ito po ay terorismo na nakapasok sa ating bansa. At ito ay foreign. At ito po ay hindi nawawala itong threat na to. Nandito pa rin po itong threat na to. Hanggat yun pong mga ipinangako natin na mga makukuha nilang masasabi po natin compensation sa gobyerno, hanggat hindi po natin yan na ibibigay, lumalakas po yung threat na yan. Sapagkat yan po ang gagamitin noong mga terorista para kumbinsihin pa yung mga bata. Kasi alam niyo po, ang karamihan sa na impluwensyahan ng terorista na to, mga bata. Sila po yung
kinamkam ang mga pag-iisip at naniwala sa ideolyang terorismo. Kaya sana, ang akin pong salmo sa ating mga kasama dito sa Senado, unang-una na po, siyempre, sa inyong ginang, na ipaglaban po natin yan, ang program na yan. Sapagkat laking bagay po yan. Kasi napakahirap po na may makakasingil ng 3 buwan. Kasi yun po, 3 buwan may nakasingil. Paano yung mga susunod dun sa 9 na buwan? Baka imbis na yung tuwa nila na makakasingil nila, tapos hindi nakasingil, mapunta po sa galit yun. Kaya sana po, ay bantayan. Alam ko po, babantayan nyo, ma'am. Dahil wala naman po kayong pinaglaban na hindi nyo binantayan. Kaya inaasahan po naming lahat ng mga kapatid ninyong Muslim na yung 6 na bilyon ay maging makatotohanan. At ngayon naman po, bukod po dun sa pera, kasi talagang meron po bang livelihood na tayong pinapangako sa ating mga kapatid? Kasi alam niyo po, sa Marawi, ang mga Maranao po, kilala po yan sa pagiging masipag. Wala po kayong makikilalang Maranao na tamad. Lahat po yan, nagtatrabaho. Bigyan mo yan ng piso, bigyan mo lang ng ilang taon, yung piso na yan, 100 yan. At hindi po maipagkakailan ng Green Hills. Sila ay namayani, sila ay yumaman, sila ay tinitingala ngayon ng Green Hills dahil sa mga Maranao. Meron po ba tayong livelihood na ibibigay sa kanila? Opo, mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo. Sa Section 56 ng IRRs ng ating batas, nakasaad doon na kasama ng iba't ibang mga ahensya, ang BARM, ang mga LGUs, magpo-provide din po ng patuloy na access mismo sa livelihood programs. Dagdag pa po doon, plano po ng Marawi Compensation Board at hari nawa, inshallah, sa suporta ng ating Senado o ng buong Kongreso, makapag-provide ng kinakailangang financial literacy skills training sa mga pati sa recipients ng monetary award. So may monetary award na po, meron pa pong gustong idagdag na financial literacy skills training para siguruhin na yung matatanggap nila ay mailalaan sa productive use. At yan po, mabuting Ginoong Pangulo, ay kaugnay nung unang punto na sinabi ninyo kanina. Dahil naalala ko po, a few weeks matapos yung gera dun sa Marawi, at nandun po kami sa isang evacuation center kasama nung mga kabaro namin ni Chair Maysara, mga babae, kapwa babae namin, mga nanay. Yung isa sa napakaraming bumabagabag sa kanila ay talagang nag-aalala sila sa kanilang mga anak na hindi sana daw dapat mangyari na dahil sa trauma nung gera ay ma-attract din sa ganung klaseng mga mararahas na gawain sa isang panig man o sa ibang panig nung gera. At ako po bilang isang taga-suporta ng Marawi Compensation Board, tulad po ng mabuting Ginoo at ng lahat ng mga kasama rin dito, ang chair ng special committee na principal author at sponsor din ng batas na naglikha ng MCB, ay naniniwala na lahat ng makatatanggap ng compensation ay isa sa pangunahin sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso ay magamit itong maliit na simbolo ng compensation sa kanilang pagdurusa para itanim ng mas malalim at mas matatag yung mga ugat ng kapayapaan, mga ugat ng pagbangon muli at pag-unlad, ugat ng katarungan doon po sa Marawi. Mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo. Ginang Pangulo, meron pong nabanggit kayong BARM. Pwede po bang malaman kung ano ang ginagawa ng BARM para sa Marawi Compensation Board? Meron po ba silang tulong? Meron po ba silang assistance? Na hindi naman ang gagaling sa national government, kundi galing sa kanila, sa kanilang pondo. Meron po ba? Mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo, ayon po sa chair ng MCB, sa ngayon, sa pagsisimula ng pag-award ng board sa mga beneficiaries, ay wala pa pong nagiging papel ng BARM. Pero mabuti po't napag-usapan din po natin iyan, mabuting Ginoo, dahil nga nag-iisip po tayo ng pwedeng panggalingan ng dagdag na resources para matupad ng MCB ang kanilang mandato. So posible pong i-explore pa po natin ito kaugnay ng BARM. Dagdag po dyan, mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo, in particular po yung Ministry of Social Welfare and Development ng BARM, sa ilalim po ni Minister Attorney Raisa Jaljuri, ay maaari pong makatulong at aming pong aalamin po iyon at kukonsultahin sila. Mabuting Ginoo. Sige po.
Yes, Mr. Senator President, De La Rosa is recognized. with the permission of Senator Padilla, Opo, sir. Madam Sponsor, Yes, during our hearings, we heard that from members of Parliament of BARM, they said that naglalagay rin daw sila ng pondo para makatulong dyan sa Marawi SID sa victims. So siguro, it's just a matter of coordination with the board. Baka pwede nyo silang kausapin na makaabil yung victims ng yung suggestion ni Senator Robinho Padilla, yung mga livelihood, baka pwede silang maka-offer dahil alam natin may sariling pundo, yung may black grant yung BARM, di ba? Baka di can share a portion of that black grant para doon sa mga Marawi victims. Siguro, siguro. Kasi narinig ko, ilang beses ko narinig yung sasabi ng mga member ng parliament ng BARM na, Sir, we are willing. Baka akala nyo, pinabayaan lang namin yung national government at saka LGU ng Marawi. We are willing. They are our brothers, mga relatives namin yan sila. Tutulungan namin yan sila. So siguro, matter of coordination lang. That's all. Salamat Thank you, Mr. kaayo. President. Good sponsor. Dagang salamat, good gentleman. Maganda nga i-explore ka ugnay nung non-monetary programs na meron na po or iniisip na po ng Marawi Compensation Board. I-explore din po, lalo na dun sa Ministry of Social Welfare and Development, kung pwede rin silang mag-ambag sa ganitong paraan. Salamat kaayo. Opo. Ginoong Pangulo at ginang tagapamahala, meron lang po akong, kasi nabanggit po ng ating mahal na senador na Senator Bato, na merong black grant sa BARM. At napabalita po na marami silang pondo na hindi pa nagagamit. At ito po ay ilang beses nang napag-usapan, hindi lamang po dito sa mataas na kapulungan, pati po sa malaking kapulungan, sa House. Hindi po ba parang wala po bang paraan diyan sa sinasabi po diyan sa batas na yan na yung 6 billion na program, baka pwede namang humiram muna tayo diyan sa unused fund ng BARM para naman makasigurado tayo na meron tayong ipangbabayad diyan sa mga claimants. Yan ba hindi nating maaaring gawin? Wala po ba diyan sa batas na sinasabi? Mr. President, with the permission of the Senator Yes, Mr. Robinho President. Padilla and Good the gentleman. sponsor, baka mamaya ba, ako ang sisihin ng taga-BARM, bakit ko sinabi yan? Tapos, gusto ko lang to make it clear that BARM exercises their own fiscal autonomy. Ayon sa national government, we cannot dictate them on how to dispose of their funds. Meron silang sariling fiscal autonomy. So, yun lang, baka sabihin nila, binanggit ko yung black grant nila ngayon, napapakialaman na natin. Yun lang ang gusto kong klaruin. Opo. Good Salamat sponsor po, at opo. Senator Robinho Padilla. Yes, Thank you. Salamat kaayo, good gentleman, Mr. Mr. President. Sa mahalagang paalalang iyon tungkol sa prinsipyo ng financial autonomy na in-embed din po ng ating Senado at Kongreso sa batas na iyon. At kung ganyan naman matatag yung ating pag-obserba ng mga prinsipyong iyon, na-facilitate din naman po yung pagkonsulta o pakikipag-ugnayan sa isa't isa. At ayon nga po sa input ng MCB, 66 million pesos was given by Task Force Bangon Marawi to the Ministry of Trade and Industry of BARM for the livelihood of Marawi victims. So with full respect dun sa financial autonomy ng BARM government sa block grant, sa ganitong impormasyon ay pwede pong magkonsulta kung dahil kumbaga naka-earmark na rin pala yung halagang iyon sa ministrong iyon para sa livelihood ng Marawi victims, mag-explore po ng partnership sa pagitan ng MCB at ng ministry sa ganyan pong klaseng programa. Opo, yun naman po ang tinutumbok natin. Total, kami mga Muslim. Kami magkakapatid na Muslim. Hindi kami iba sa isa't isa. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid mong Muslim na paghihirap, dapat nararamdaman mo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng batas. Usapin ito ng pagiging magkapatid. At hindi naman tayo tatakbuhan ng gobyerno. Naniniwala ako kung tayo makahiram ng pera sa gobyerno, sa national government. Hindi ako naniniwalang tatakbuhan tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, faith. Pananampalataya natin, brotherhood, sisterhood. Hirap ang gobyerno, hirap ang national government, humanap ng pera. Paabutin ba natin sa punto na yung mga kapatid natin mag-aantay na parang kawawa? Meron naman tayong pera? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ngayon, meron pa po akong isang tanong. Mabuting Ginoo, Mr. President, bago po magpatuloy ang mabuting Ginoo, dagdag na punto dun sa huling tinatalakay nila. May impormasyon din po na yung BARM Special Committee on Marawi, iba man siya, distinct talaga siya sa MCB adjudication, pero ito pong BARM Special Committee ay nag-allocate ng 500 million pesos bawat taon para sa Marawi. So nakikita po natin kung paano yung mga ministry at mga special committee ng BARM ay talagang hindi rin tinatakbuhan ang Marawi. Kaya magandang sabayan po talaga, patuloy na sabayan ng pambansang gobyerno sa pabagitan naman ng GAA na kasunod ng 1 billion pesos na nailaan na, hanapan po talaga na makakapagpondo ng 6 billion na unprogrammed funds sa ngayon. Opo, tama po kayo. At alam ko din po yung mga programa na yan ng BARM para doon sa mga Marawi victims. Ang pinupunto ko lamang po, aming mahal na ginang na tagapamahala, kung hindi, yung patungkol lamang po doon sa 6 billion na ang program fund na hindi pa natin alam kung saan po manggagaling. Yun po ay isang mungkahi lang na maaring explore nila, sabi nga po ninyo. Opo, meron na lang po isang tanong, ginang na tagapamahala. Katulad po, ang alam nyo po sa Islam, napakahalaga ng karapatan ng hindi Muslim. Sa amin, ang turo sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago mo isipin yung sarili mo as Muslim, isipin mo muna yung kapitbahay mo na hindi Muslim. Ngayon, paano po kaya yung mga biktima diyan sa Marawi na hindi Muslim? Paano po ang kanilang compensation? Patas ba ito? Meron po ba tayong tinitingnan dito? Mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo. Ang gandang tugon po, Chairman May Sara. Ang gandang halimbawa dun sa sinasabi ng mabuting Ginoo dahil nagkakataon po na listed first pa nga sa priority of claims. Pati yung mga non-Muslim victims, halimbawa na namatay nung siege, kasama po sila sa compensation package. Ayon po sa Marawi Compensation Board, halos 90% ng mga death claims ay non-Muslim laborers mula po sa mga malalapit na syudad ng Iligan, Initaw, Naawan at iba pa. Dagdag pa po doon, yung unang batch ng recipients para sa monetary awards ay death claims po. At magkakaroon nga po ng commemorative program sa susunod na Lunes para ibigay yung unang batch ng awards. Nagkakataon po, anibersaryo ng Marawi Liberation. Mabuting Ginoo. Yan na po ang pinakamagandang narinig ko ngayong araw na ito. Sapagkat dito po napatunayan ng Marawi Compensation Board na itong board na ito ay pinapatakbo ng mga Muslimin at Muslimat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maraming salamat po, Ginang Tagapamahala. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat po, Mr. Security Leader, doon pala ako nakalista sa Marawi Compensation Board, hindi dito sa DSUD. Wala akong problema dito sa DSUD. Wala akong problema dito. Okay itong DSUD sa akin. Doon ako sa Marawi Compensation Board nakalista. Pwede naman po, Mr. President, good gentleman. Opo. Opo. Thank you, Majority Leader. It is part that I... So okay na. Pwede nang... Opo, i-take up opo, ko good itong- gentleman. Okay. Yes, Mr. President. Sumali na kayo doon. Diyan ka lang kayo. Wala kayo upuan. Salamat. Sama yan. Para lumamig ka ba? Opo. Likewise, for the record, before we start, the Marawi Compensation Board is part of the Department of Human Settlements and Urban Development. Thank you, Mr. President. Can I request a sponsor to please mention also the budget for the record of the Marawi Compensation Board? Yes, Mr. President, will do. Mr. President, I have the pleasure to sponsor the 2024 budget of the Marawi Compensation Board. I would like to welcome the MCB Chair, Attorney May Sara Damdamun Latif, and the members of the board who are here with us today. Assalamualaikum to Chair May Sara.
Mr. President, dear colleagues, the total appropriations of the MCB is 1,131,954,000 pesos, higher by 20 million pesos than the NEP and GAB versions. This amount is earmarked for personnel services. The subcommittee, Mr. President, also allocated 6 billion pesos in unprogrammed funds to augment the compensation component of the board's budget. Magandang gabi po muli, and I am now ready to receive questions from the floor. And just for the record, Mr. President and good gentlemen, the Marawi Compensation Board is not part of the DSUD, but indeed we are hearing both these proposed budgets as sponsored by this representation. Thank you, Mr. President. Thank you, good gentlemen. Thank you, Madam Sponsor, Mr. President. Pero paano yan? Pinaalis na yung taga-DSUD, hindi pa na-approve yung budget nila. Baka Hindi, mag-alisa na Mr. yun. President, Ay, good andito pa, gentlemen, andyan pa hindi pala. naman po sila umalis Hindi pa. pa. Opo, andito pa po sila. Sorry, na-interrupt ko tuloy yung... Wala namang ibang magtatanong, kaya diretso na ako dito sa Yes, Ms. Marawi Good Compensation gentlemen, Board. although I hear that there's at least one other Ay. interpellator for the DSUD budget. Minority Mr. Leader, President. I'm going to ask Good gentleman. Marawi Compensation Board. Yeah, it's part of it. Okay lang? Okay, thank you, thank you. Thank you, Mr. President, Madam Good Sponsor. Mr. President, the enactment of Republic Act number 11696 or the Marawi Seeds Victims Compensation Act of 2022 is a clear testament that the government is committed to fulfill its obligations and responsibilities of providing reparation and compensations for persons and families whose rights were violated as a result of armed conflict. I only have a few questions to the good sponsor relative to the ongoing implementation of the provisions of Republic Act number 11696. Number one, as of today, out of the 4,760 claims received by the MCB or Marawi Compensation Board, how many claims have been paid by the Marawi Compensation Board from its 1 billion Marawi Seeds Victims Compensation Fund under the 2023 General Appropriations Act? Thank you, Mr. President, good gentlemen. To date, the Marawi Compensation Board has evaluated around 303 structural claims amounting to 1.01 billion pesos and 59 death claims amounting to 26 million pesos. Currently, the board has awarded 30 death claims out of the 59, 30 for the months of October and November. This November 20th, 2023, they are going to have their first ceremonial awarding for the first batch of death claims. And hopefully, Mr. President, good gentlemen, by December this year, they shall begin awarding the structural claims after adjudication. They were only not able to disburse the award for death claims last October because of the prohibition during the Barangay and SK elections 2023 by COMELEC. Good Thank gentlemen, you, Mr. Your Honor, President. good sponsor. So meaning, as we speak, wala pa talagang victim na nakatanggap ng compensation or cash na nanggagaling sa board. That Hanggang is ngayon wala pa. correct. That is correct, Kahit good isa, kahit gentlemen. isa. Mr. President, good gentlemen, meron na pong award pero hindi pa po na ibibigay yung cash award o yung cheque dahil po dun sa pagbabawal ng COMELEC at that time, Mr. okay. Good Pero- gentleman. Pero sa tao na victim, wala pa rin yun. Kahit sinabi mong award kung hindi na natanggap yung pera or anong dapat matanggap nila, di ba? So award, nandiyan na yung award. Pero hindi pa natanggap yung pera. Opo, good gentleman, hindi Okay. pa natanggap yung pera. Wala pa. Pinagbawal lang po kasi ang board dahil sa election ban. And I suppose po, good gentleman, ipinaliwanag po nila ito dun sa mga na-awardan na ng claim, may award ng claim, pero hindi pa po ma-turn over yung pera o yung cheque. Kaya pala, hindi na sure na paliwanag ito ng husto doon sa mga tao dahil yung aking page, yung aking Facebook page, alam mo, Chairman, good sponsor, punong-puno ng reklamo doon na hanggang ngayon wala pa daw talagang nakatanggap kahit isa. So, kinonfirm ko lang, wala pa talaga.
So i-explain lang natin sa kanila na dahil yung sa eleksyon. And actually, good gentleman, by Monday po, By itong Monday. susunod na Lunes, opo, yung unang awarding. Kaya malamang po, nailabas na rin po yung pasabi o yung imbitasyon dun sa unang batch. So alam na po nila na magsisimula na po yung prosesong iyon ng aktual na pag-turnover ng mga cheque Okay. by Monday, good gentleman, Mr. President. Thank you, Madam Good Sponsor. Dahil na-lift na po yung election ban, good gentleman. Yung next question is granting, no? Granting na next year, you will be very efficient in processing all these claims and makapagbayad kayo. I understand yung Marawi Compensation Fund for next year is only 1 billion again Opo, good gentleman. sa program. Sa program But meron po. kayong 6 billion saan program? Opo, good gentleman, So, Mr. President. 1 billion, kung magaling na kayo, mabilis na kayong mag-disburse, no? Mag-process, mag-disburse ng claims. Halimbawa, mga January pa lang o February, naubos na yung 1 billion ninyo. Saan kayo kukuha ng additional? Dito sa program, pero ang program, alam natin yung mga requirements. Yung mga requirements dyan is for the availment of the unprogrammed appropriations. There should be an excess revenue collection. There should be new revenue collections. Number 3, approved loan or for foreign assisted projects. So, mabilis kaya itong ma-avail ninyo yung unprogrammed na 6 billion? Mr. Yes, President, good gentleman, actually the MCB is confident that it could fully utilize its funds for 2024. This subcommittee provided 6 billion pesos in unprogrammed funds, as the good gentleman has noted, in response to MCB's request for a total 7 billion peso allotment to settle claims. And we hope that before the year ends, government will be able to release the amount. We can also, good gentleman, seek the guidance of the DBM in looking for other sources of funds. Further, good gentleman, that additional amount na sa ngayon ay unprogrammed funds lamang may be requested for release. This is one idea na i-explore pa po under the contingent fund, of course subject to the President's approval. At kung magawa po ito, good gentleman, Mr. President, siguro magandang unang hakbang ito patungo sa next half decade dahil in fact, the board estimates that it needs an average po of 10 billion pesos a year starting 2024 in order to safely say that they have the capacity to pay all claimants based on the data provided by the PCNA and also the board's own data. Good gentleman, Mr. Pero, President. Your Honor, good sponsor, no? For a start, no? It's good to know that MCB requested for 7 billion. Tapos binigyan sila ng program fund na 1 billion at 6 billion na unprogrammed funds. So 7 billion pa rin talaga binigay sa inyo. That's quite a good news for me. Kasi akala ko talaga noon pinipilit lang ni Chairman Finance Committee si Senator Angara na makadagdag kami ng 1 billion sa inyo para magiging 2 billion. Pero yun pala 7 billion. So maganda po. Sana yun nga lang yung aking nakikitang sitwasyon ba, no? Pag mabilis kayo, tapos mamaya itong unprogrammed funds, pahirapan kayo ng DBM na hindi nila i-release. Well, kawawa naman yung pinrasis ninyo. January, February pa, na-process na ninyo, na-approve na ninyo, awardan na ninyo, pero wala kayong cash na pambigay. That means they will wait for the next fiscal year, 2025, para matanggap nila yung na-process ninyo ngayon na as early as January or February of 2023, makatanggap sila ng compensation, whether it's cash or whatever, sa next fiscal year pa, kung pahirapan kayo ng DBM. So I hope meron kayong, sana ang Malacanang nakikinig ngayon, dapat, kung mahirapan sila dyan mag-offer sa inyo ng mapabilis yung unprogram na 6 billion, sana yung contingency funds ng Presidente, witik-witikan kayo kunti dyan para mayroon kayong pambayad. Yun lang yung aking, sana nakikinig si Presidente ngayon. The good, Diba?
The good gentleman's advice, Mr. President, is very well taken at ipinagpapasalamat po ng board dahil talagang ang unang inaasahan sana ay yung 6 million unprogrammed funds ay mahanapan po ng source para mapondohan po talaga ito. At ngayon pa lamang, Mr. President, good gentleman, nais tanggapin yung dagdag na 1 billion pesos na pinag-usapan ng good gentleman Papapasubo ako dito ngayon kay ng Committee Senator on Angara. Finance. At dahil Hindi, yung po- plano lang na usapan Opo, nun, ha? good Ganun. gentleman. Pero ito pala, may maganda 6 pong billion ideya pala. po yun. Opo, tatanggapin po ng I would Marawi like Compensation to, Board. I would like to congratulate the good sponsor at napa-cuff up mo yung DBM ng 6 billion, although unprogrammed, Opo. pero may 6 billion talaga yan. Well, palagi natin sinasabi yan, pagdating sa unprogrammed funds, palagi natin sinasabi yan, pag gusto, may paraan. Opo. Di ba? Pagdating Kaya sa nga- unprogrammed funds. Opo. So siguro, gusto ng Malacanang talaga na makatulong doon sa Marawi. So, mukhang solve na tayo next year. Okay na tayo. Ha? May nakikita pa ba kayong good sponsor na posibleng problema? Well, Pagdating sa compensation fund, mukhang okay na tayo. Dahil po yung dagdag pong kailangan sanang 6 billion na ang status po ngayon ay unprogrammed funds pa rin, mas masarap pong tanggapin yung ika-cuff up na dagdag na 1 billion pesos sa tulong po ng good gentleman at ng chair Iniisip ng lang yun, ha? Committee on Iniisip lang Finance. yun. Opo. Na- baka mamaya, mali pa nga yung narinig ko kay Senator Angara. Ako papagalitan ito Well, ngayon. libre naman pong mangarap po at least magandang kung magkakatotoo po, magandang pangalawang hakbang patungo dun sa kailangan po talaga ng board dahil napakadetalyado po ng kanilang mga plano kung paano talaga i-maximize itong harinawa inshallah no na 7 billion total for next year. Meron po silang order of priority. Meron silang tansya sa actual number of cases na kaya po nilang i-dispose. May annual financial projection sila para sa susunod na 5 taon para i-fully compensate lahat ng claimants. Kaya't may basihan po talaga sila sa 10 billion pesos. Meron pa po silang distinction sa iba't ibang klaseng claims, lalo na yung structural claims. Kaya't meron silang nasusumang 3,300,000 pesos na structure claims at 890,000 pesos na personal property claims bilang average data na ginagamit sa kanilang projections. Doon po sa mga damaged structures, meron po silang nagagamit na formula na tinatawag nilang optional standard valuation. Meron pa silang mga non-monetary programs na iniisip. Kaya kapag tinanong natin sila, good gentleman, Mr. President, sigurado sila na on track sila sa loob ng timeline na ibinibigay ng batas sa pag-implementa ng kanilang mandato. Kung matulungan po talaga sila ng Senado o ng buong Kongreso, makahanap ng dagdag na lalo na programmed funds sa susunod na kalahating dekada, good gentleman. Well, Mr. President, good sponsor, Your Honor, wala pong duda, no? Kasi talaga, being the chairman of the Opo. Senate Special Committee on Marawi SIDS Victims Compensation and Rehabilitation Committee, talaga na-monitor ko yung performance nila. And hindi po nagkakamali ang Malacanang ang pag-appoint nila as members of the Marawi Compensation Board. Talagang nakikita kong very grabe sila magtrabaho dahil alam mo, nakita natin, kaya ganun kaganda yung resulta ng trabaho nila dahil galing sa puso yung trabaho nila dahil para sa kanilang mga kababayan. Kababayan natin na alam nila kung gaano katagal na naghirap, nagsuffer yung mga tao na yan. Kaya galing sa puso yung trabaho nila. Opo, Talaga, good gentleman, I commend. Mr. President. I commend the Marawi Compensation Opo. Board for their good performance. Galing po sa puso nila, good gentleman, Mr. President, galing sa personal na karanasan. Yes, yes. Dahil maging po ang bawat isang miyembro ng Marawi Compensation Board, sila rin po ay namatayan ng mahal sa buhay, sila rin po ay nawala ng tahanan, ng mga kagamitan sa kanilang mga tahanan. Kaya't talagang mula sa puso talaga, tama po ang good gentleman, yung kanila pong pagtatrabaho at paghahanda para patuloy na magtrabaho sa susunod na 5 taon, good gentleman. So thank you, Madam Good Sponsor. Unless Senator Robin Hood Padilla will say something, meron ka ba? Meron ka sabihin? So hindi muna ako mag-move. I am supposed to move right away. The approval of the budget of Dagang salamat, good gentleman. Marawi Compensation Board. Pero may sasabihin ka pa? Thank you po. Thank you, Mr. Senator President, De La thank you. Rosa. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!